In verse 1, ang kamot sa Ginoo dili ubo, nga dili siya makaluwas, ug dili usab bungol ang iyang lulugan, nga dili siya makadungog. Kay ang inyong hinuong kalapasan maoy nagkulang kaninyo ug sa inyong Dios ang inyong sala maoy hinungdan sa inyong pagpaylayukan ninyo aron dili siya makadungog kaninyo. So this is about the warnings about sa mga sala. Now, nagpadayag si Lord kang Isaiah nga ang iya kunong kamot, ang iyang kamot dili daw kuno amubo nga dili makaluwas sa iya katawan. Ni ang iyang dalugan dili bungol nga dili siya makadugog kung siya tawagon. So naay problema. Unsa day problema? Nganong dili sila makabangan si Ginoo, dili sila maluwas sa Ginoo, dili sila makabangan ni Lord, dili sila dugon. Tungod daw sa ilang mga sala. Ang sala mo'y nakaulang, nakababag nila, nga dili sila ka duol sa Ginoo or dili sila paminawon sa Ginoo. Now, nasa pulong sa Ginoo, and again, basta tuod siya, puno sa kasya, puno sa guguma. Pero, naa siya distraction. Naa siya distraction. Dili pwede nga magpadayon sa makasala. So, tanaw sa nato ni Numbers chapter 11:23. Numbers 11:23. Numbers 11:23. Ang dili, o ang Ginoo ingon kang Moses, dili ba di ay kini mahimo nako? Makita mo karon kung matuman ba o dili ang akong giingon. So na ay isulti niya kang Moses nga murag dili makatuo ang mga tao, di makatuo ang mga tawanon ng mga una-una. Praise the Lord, dili ba di ay kini mahimo nako? Kasi pasabot, dili ba di siya ka-perform o milagro? Nagamanan man siya. Makita mo karon kung matuman ba o dili ang akong giingon. Kung sa Ginoo si Moses, sugin lang niya ang katawan sa gisulti sa Ginoo. Nagtigom siya sa 70 ka pangulo sa katawan kung pinagutang niya sila libot sa tulad. So, usay manggod, usay gibalitil nato sa isod. Atong gibaliit si Lord. Kaysa atong pagkatawan, mura pa, posible mo mabuwas Ginoo. So, muna ang padayag sa Ginoo nga dili siya kaduwa-duwaan. Pero naalay nagulang, naalay nagbabag. Ang relasyon, ang makababag sa relasyon is sala. Dili man makababag kung walay sala buhat. Ang sala man siya makababag sa relasyon. Kung walay sala, dili man may mong na ay distansya ang relasyon. So, let's see another text, Isaiah 50 verse 2. Isaiah 50 verse 2. Okay, Isaiah 50 verse 2. Nganong walang may tao sa akong pag-abot, nganong walay itubag sa dihang isang ako. Mubo ba ang akong kamot o dili kini makakapot aron pagluwas ninyo? Wala ba na o wala na ba ako'y gahom sa pagluwas? Makapahubas ako sa dagat sa usa lamang kapag manlo o mapamala sa mga suba aron mga matay ang mga isda. Ipangit-ngit ko ang kalangitan daw nagbangutan alang sa mga patay. So, ipadayag diri sa Isaiah na ipahibaw sa Ginoo nga kaya niya ang tanan. Pati ang suba iyang mahubason.
ang iyang ang dagat iyang ibikas matud pa wala pa ko'y gahom sa pagluwas. Naagid siya gahom sa pagluwas. Ready si Lord uluwas mo tabang kung magpaubos ang tao. Ora siya. Ito, ang magpaubos ipataas ni Lord. Apan ang hamugiro, ang kabusa, di iyapon niya kaluluan. Ora siya kung iso sa Ginoo. So wala ako ikaw magluwas na, ako ikaw magluwas, pero kamu mo yun ay problema. So balik ka sa Isaiah 59. Ang dili ko nung ubo ang kamot sa Ginoo, nga dili siya kaluwas o makatabang. Ikot siya pukol, nga dili siya kadungog sa atong mga pangaliw or mga hangyo or mga ipangayo. It's your sins that have cut you off from God. Ang inyo yung sala mo ay nakababag. Willing si Lord, pero gusto niyo po na sa sala. Wala pa sa buko. Amen. Putla sa sala. Repent. Humble down. Kung wala humility, wala repentance, ang Ginoo, dili siya take action. Gusto ni Lord ang tao mo bow down. Dili ka ang tao magpatigkas ng kagalingon. Walay pwede nga binuhat yung magmulabaw sa maguguhan. Now, Ephesians chapter 2 verse 2. Okay. Ephesians chapter 2 verse 2. Ano na Ephesians 2 verse 2. Dili kaniadto patay kamo sa inyong mga sala. Kaniadto patay kamo tungkol sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang dautan pag kinabuhi sa kalibutan o kung pangulo sa mga kagamanan diya sa kawalangan. Ang Espiritu mo ay nagmanrog sa mga tao nga misupil sa Diyos. Mama na siya. Dili gusto si Lord nga magpaulipot na sa yawa. Kung dili siya gusto nga maulipot na sa yawa, that is why gusto niya, siya atong i-obey. Kung siya atong i-obey, siya matuman, mapatuod na sa iya. Kaya kung dili ka magpatuod sa iya, it means ang yawa atong isunod. Kung ang yawa atong isunod, putra na putas Ginoo. Putra na putas Ginoo. Pumunta ba? Kanya ito patay kung sa kisa maging mga believers nga unbeliever ka na naglulang sa pagpakasalan. Ituman nila ang daotan, matutang ang nyawa nga mao ang nagmadto kanila nga musupil sa Ginoo. Gusto sa yawa nga tuyupon atong utok. Manibalib kaayo ang yawa drama effect. Maminaw ka. Murag mag-advance ka, pagkasing-kasing is lahi ang istudi, lahi ang kasing-kasing. Murag kinang natay discernment. Kaya grabe ka pretentious ang yawa, grabe ka bagakon. Kung wala tayo discernment, masulod ka sa iyang bulsa. Nagbantag na ng Ginoo. Ang tao gusto mo magpaubos, umatod ba, dili magpadlalog sa mando sa yawa. Kaniadto kitang tanan sama kanila, na kinabuhi sumala sa tawhanong kailipon, o sa mga pangandoy sa atong lawas, o una-una, o sa tungkol sa atong tawhanong kinaiya, gikaligod-gutan kita sa Diyos sama sa tanang tawhan. Masa daw, atong kanit atong inuhatan ito, ikaligod-gutan ta o ikaligmay ta. Lahin nga susuta tungkol sa pagpakasalan.
Nga wala na naglagot, at compromise na or nasukuta, kay di ma-enginuhan. Tanaw na to ang mga wali ni Isaiah, ni Jeremiah, it's more on the rebuking warning. Kaya grabe na rin ang mga sala sa tao. So ito, dili, jud ko, nako'y matabang, pero dili ko matabang, di ko matabang, tungod kaya na, nagkuhan mo sa sala, nagkatuyo mo sa inyong sala, ang inyong sala mo ay nagkalayo ka na ko, matulpa, muna nitalikod ang Ginoo. Kung nagkalis ko ang Ginoo, nitalikod siya. Kaya nasubraan na siya sa abusahan. Kadugdugan na po sa akong hearing. Gikan na sa meditation, wag kinito nga. Kwintada na, walo na. Kahit notice of hearing, wag kinito nga. Yato anak special team. Inan alas 9 hearing. Pagka alas 6, himot namin o. Himot namin o minutes. No, kinito nga. No responded. Ikot ginamong minutes ni Ampo Bento para closing prayer. Mo ipag-abot sa respondent. Kung nasiinti na to, kasuhan na siya. Kasuhan na. Termado na. Termado na ako. Tanan. Nakay. Nasuko na kay silingan. Katuwang kontrinan. Kaya grabe ka disturbance. Grabe ang ibuhat. Disturbo na siya kisanan. Grabe ka disturbo. Niya ibadlo, murag kinsa pa. Kadlawon sa baba kay sila. Gatugtog sa basaba. Disturbo na kayo mga senior citizen. Ano ang mga batanon nga 20 kapin, berting lipayan nila. Ang ilang kalipay, kagugol, kasos mga senior citizen. So, sa di naman, para kapilan na naman ito naman. Kemudian na ay isang lakaw. Story. Grabe nga istorya. Story speakers. Hilak naman din sa to. Ang balaan pa may kikapi. Kaya wala man yung magituhan. Kasuhan na mangita kang abogado para ibayan, para iatubang sa abogado nila. Tungkol kayo wala nilagi. Bali-bali ang sumo. Palagay ka din. Dili na, ang inyong kultura, dili na siya. Pati din yung barangay ko kan din. Dili ka naman mapuput kung kuha kayo. Nanay ka sa barangay kayo. Wag ka nag-respeto sa barangay. Hilak na. Pagpuli ng katos, pagpuli ng Christmas, kung kaubat, pagpuli namin, abangan na sa ubat. Iabot ang alas 12 kami. Hapit alaon na nahuman. Pero nabalik ang nibaw-lawan ng mga pinang-pagpili. Pero huwag siya yung bulkan, huwag siya na nagsuri. Hilak na siya. Huwag siya na nagsuri, bating kauban. Padayin, sa nila nagsuri, nagpaupos. Lumay ang complainant. Ang tao ang paupos, magadaw-daw o maayon. Kung tao ka gusto na sa tuloy, hindi siya gusto willing magbago, maayo din. Bisa na Ginoo. Wala siya ni? Wala siya na tuloy. Sa to, ang inyong sala mo ay nagpalayo, kaninyo, ikan sa Diyos. O bitalikod siya, kaninyo, o dilit na maminaw. Talikod na. Kung sobra na ang grasya. Ganito, puno sa buko, awas mo rin ng tao. Ay mga anak, punta sa itong anak. Nga na sa itong friends na diaposahan na. Let them realize things. Sila ito rin, tayo mo drama na. Tinugod ka, repentance, remember sa ito, application, ang ginagawa na, sama-sama, papa sa prodigal son. Paapat siya. Sa din balik, nga nagpa-upos, nga nag-Ginoo. Nagpa-upos pa siya, kidawa. Wala siya kapos ilang balay, nakarealize na. Di ka malulog lang ito para
Huwag kang mag-Kristo. Never that. Will tolerate people who are rebellious. Willing si Lord na magtawa, pasaylo sa mga tawang paubos. Kaya ginugubos ko ng Ginoo. Ang unang ipalayas niya, ang aking narinig niya. Ikadwang ipalayas niya, mga si Adam sa iba sa kaya at hindi. Ang today, ang mga Israelis, ipascatter niya, tungod ka pa sa nakopag, rebelde. As they realize, sila mutuaw, tabangan sa Ginoo. Once na dilis na mutuaw, dilis magkabudaw, never. So matapos sa ibuhat nila, kung sumagamang sa nakibot nila sa Isaiah 59 verse 3, your hands are the hands of murderers. Mga mamatay tao, and your fingers are filthy with sin. So ilang matutlo ka, your lips are full of lies. Ulos na, baka. Para lang kibatuhan, mamakat na lang yun. Na ikaw ka pa naman, apit ko mas drama. And your mouth spews corruption. Wala na. Kuhaan na kitang sinubian, linihukan, tinanawan, tanan-tanan, dili na yun, maayon. Kung nakasulod ang spirit of deception, wala babot ko na, babot ko na. No one cares about being fair and honest. Wala na, bali-bali, ay tungkol sa sakto o honest. Wala sa bakat. The people's lawsuits are based on lies. Pati ang mga leaders nila, ang ilang mga balaod. Basinas mga bakat, dilinas ka matuuran ng injustice na. They conceive evil deeds and then give birth to sin. Imagdos nila lautan o nanganak kinigsala. Di lang basta nasala matod pa sa Isaiah 59 verse 5. They hatch deadly snakes and weave spiders webs. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Namusak na sila upuyaw ng mga halas. Ano mga anak? Nagpapatusulog dautan o natao ang sala. O musa sila poisonous snakes, hatch deadly snakes. Puyaw na kayo nahing anak. Puyaw na ang mga nahing anak sa ilang sala. And weave spiders web. Nagkuha na sila o kining web spider. Whoever falls into their webs will die. Ang bisan kinsa naman lubog sa ilang sa tawagan sa verse 6. Dili mahimong sinina ang balay sa lawa-lawa. Dautan ang inyong mga buhat o ang kabangis right inyong nahibalukan. Ito na lang sa spiders ba? Oo, balay ang asuto siya. So, Tagalog man mas bubukot. So, yan na. So, matod pa, isay-say din ni Lord kang Isaiah, unsay ilang mga sala. Muutoy nakapalayo nila nga di, ang Ginoo nakadungog pero nagbabungol-bungol tungod silang sala. May mga panon nga na sitwasyon, hindi na ito masabdan na nga sa mararapod, yan na guguma. Pero we have to understand, we should not be one-sided. Sometimes nga na, wala na kabalog dito tag-just na, wala na kabalog unsay di ay ang tanan. So mapapatini nga, ang tanan nga malitag sa makasulot atong web, ngayon ibuhat lang mga litag. There's danger even in getting near them. Tungkol silang pagkadautan, kung magpadulog ka, kuyo. Kuyo man. Kung padulog ka, panay, ang espiritu, tatakdan. Or kung nagpamay, maapil ka. Kanarabas palaot, pila ka meters, ikan ang nakunod kung naib, kao balik doon, apil ka. Anak, nasa niya nga, marang sa tulong Ginoo, nga, dili kita maghatag og lula sa yawa, kaya di na kita mahinuna kung nga sa kawa. Kita kaantag
free will. Ano kinana mamanandong ta? Mabadlungon ta, nagita patuo, usamot ang Lord usuko. Ano na? Ito, if you remember sa previous day was na, kapila na ko nagbabalik-balik o alagad sa para mapasidaan. Para dadaan kayo sa aking daan. Pero di balik mo sa isgaan. Walang daan ng gyapon kanan. Walay kabaguhan. Willing si Lord, pwede mo tabang. Pero walay pagpaubos, walay paghinusol, walay desisyon. Wala. Dili si Lord dani o istorya. Ang tao mailan ng istorya. Pero kabalo si Lord kung sa unod sa istorya niya. Kasi palaman sa istorya. Ipalamanan na nagbaka, araw na ilan ka. Isa hilak ang yawa. May nagilak ang yawa. Kami naging-rustong ang yawa man ito na nagilak siya. Kay di siya gusto mo, gawas. Umatod pa sa verse 5. Naglulong ka mo sa mga itlog sa bitin o naghimog balay sa lawak. Balay sa lawak. Kadugtong buwan ang naghimog ka mo, balik na naglulong ka mo sa mga itlog sa bitin. Nakadugtong ko sa Mark of Deliverance section. Ang pag-iwan ako, ang tanang eggs sa python, dili na mag-hatch. All the eggs of the python will no longer hatch. Ma-destroy. Grabe suka. Kasi pasabutan, na adi ay ang tao gululuhan na sa bitin o nakapangitlog na. Kung di na ma-review mo, mapusak na ng itlog. Delikado. Sa di pa mapusak itlog, wala delikado. Pero mapusak ng itlog, ang spirit anak, mapusak na. Mapusak anak, makapaak na delikado na. So, di pa makapaak. So, kaduha or 2 or 3 deliverance na kayana. Pag-after na ko, all the eggs of the python, eggs of the serpents, will not hatch. Get out in Jesus' name. Grabe na. Suga. Isa-isa din. They hatch deadly snakes na matulpan. Hatch gani is na napusak na. Mati nga na nagkagrabe. Because they obey, sa ilang di-obey ang devil. I-obey nila ang yawa. Kumuno tayo nakaulang nga pati. Pero itubay ko rin yawa. Kung may paminaw, hindi gusto kong paminawan ako, doon na isa siya. So never. Again, verse 7. Magdagan ka mo aron pagbuhat o daotanan o iba, kasayon lamang ninyo ang magpatay. Lulun kayo daotan ang inyong una-una kung bisan asa ka mo paingon, magbabilin ka mong kada, magbilin ka mong kada o kalag-lagan. So, unsay ilang ginabuhat, unsay ilang ibilin. Katod pa, their faith ran to evil. Kaya nakuha naman, once na nag-isip na, ulit po na sa yawa. Suko na sa yawa. Pero gusto rin sa mo. Surrender ba din ka mo ay i-obey ang yawa ito? Dili na ito mahimo, ulit po sa ilalong sa tupi lang yawa, wala obedience sa Ginoo. We have to fight. Makikukan ka, maglaban ka mo, away ka. Lord, anywhere manggood ka, pwede nga maka-awag sa Ginoo. Ubaw-dawon ka sa Ginoo. Anywhere, dili lang kay, ito sa baha, anywhere naman. And anytime ka makabungatan, muray, nindot yan,
anytime and anywhere ta. Kung ato na to na bisan unsa ka tapos atong sala, anywhere and anytime ta ma-set free. Wala iwan nga. Ay, sidula ka, busy pa ako. Busy pa, dagan na ka-line up, karong adlaw, karong orasa, karong tuig ka, karong semana, wala na. No! Wala busy is Ginoo basta na repentance. Anak na dyan. Verse 8, they don't know where to find peace or what it means to be just and good. Matod ba, wala ka mo makailag unsay pagpakidait o mutamod sa hustisya. Imo ninyong baliko ang inyong dalan o ang musubay niini dili gayon magmaninawon mo. Isa-isa na sa dangatan sa mga taong nisupak sa Ginoo buhat ni patuo. Nisupak sa tambag sa mga alagad sa Ginoo. Nisupak sa ginikanan. Ha? Dili gayon malinawon. Dili magpalambuon, dili magpalinawon. Matsud. Personal na choice sa tao. Kaya nga ginikanan na di ba? Masala din nato ang Ginoo sa paglilingkod ni Gusto. Si Jude, dautan sa Papa Jude, dili. Uy, wala na. Badaman dili. Di na to kontrol ang wala sa mga anak. Hindi na to pwede mabili sa ginikanan. Ang Ginoo mismo, water passages ni Rebellion. Tungod kay ko, dako na ito ipairal, rebellious na ginagawa. Hello? Ano siya? So, dari sa kapalukot sa justisya. Kung wala yun sila, kanina, verse 9. May unang katawag, halayo ka namo ang justisya o ili gayon, mutugol ka nimo ang kataro, kanamo ang kataro. Nangita kami kahayag apan, kangit-ngit right na amo, o naglakaw kami sa kangit-ngit. Wala po no'y justisya. Ako din ang justisya. And we know nothing about right living. Wala po na sila na may tungos pagkinabuhi. We look for light, nangita kami kahayag apan, kangit-ngit lamang ang managaw. Nagkinanglan kami o kahayag umatod pa ni ngit-ngit na ihapon. Kangit-ngit right na amo o naglakaw kami sa kangit-ngit. Malaglakin sa atong Lord. Kasi atong ilalahakin. Verse 10. Sama sa usa ka buta, nagkarap-karap kami subay sa baril. Nahigagma kami bisas utong-tutok ug ingon kami sa mga patay na alang ni adtong mga hinsog pa kayo. Ang mga tao religyoso, ang taong tuyos pagpakasala, dili yun mo kaya ang ginakinabuhi. Sama puno sa mga group GROPD kanang nahalap. We group na nahalap kami. Umatol pa, dili na kami katuod sa dalan ganyan tungkol sa paghahalap. Bisas og hapon di na makaklaro. Mana di nakaklaro ilang ugma kay ambot ang ani. Why? It's their choice. Kung tambagan ipatuo. So the Lord nga, order na tagani sa Deuteronomy chapter 28. Kasi, dito man sa Deuteronomy 28, ano na 28 verse 29, Deuteronomy 29. Gini, kay Bart, dagat ko na yung tunglo, 28, 29. Magsukarat kamo sa utong-utok sama sa buta, kung hindi kamo walang pusbisan, kung sa inyong buhaton. Daog-daogon ka mo o pulisyon kanunay ug walay mo tapang kanin. That's part of the curses. Isa na sa mga tunglo nga mura halap na ang paingon na gid mabuta. Halap na ang kaumaon, halap na ang kanan.
Alam na, walang po, alam na ko pa, hanap na yun ang relasyon. Alam na. Because of their wrong choice. Ang Ginoo wala nang kulang daw sa pagpasidaan. Para mabalik ka sa paingon ka sa daanan. Dili na mo mabalik sa itong karaanan. Sabto na daw kayo. Ang Ginoo na sistema. Anybody who does things automatic na natutulog siya. Bisan pag ito isulti na na nasipilan. Atot pa. Atot. Magsukarap ka mo sa utog-utog sama sa guta o pili ka mo walang pus bisan kung sa inyong buhagon. Daog-daogon ka mo kurisos ka nun na iwalay o tama kanina. If you remember, kung sobrang naging ang pagsugod sa katawan, sa tubugan niya ang mutabak. Ayaw ng tabang. Udagog ka mo sa Syria, udagog ka mo sa Egypto, pero walay tabak in madaw-daw. Kaya ako gibutan para makarealize mo nga ang inyong sanpito, ang inyong dapat ako. Dili ang tao. Dili ang hari. Once we surrender ourselves before the Lord, we humbly surrender before the Lord. Anak pa-abrihan ni Lord ang anak. Walay makasirado sa gi-abrihan ni Lord. Walay maka-abri sa siratan sa sarili. Anak rin siya. Wala tayo kagahong. Di man kung siratan kit kayo. Yan ang authority. Bata ka malo, siratan kit sa gisiratan ni Lord o kit sa gi-abrihan ni Lord. Anak rin siya. Siratan ni Lord, wala tayo. Kung i-open ni Lord, banahan. Yung anak lagi siya. Wala nga gusto ni Lord, lagi na pagkakaroon ng yawa para walay mahal. Atong panikamo, atong daw ang hagok ng atong katiwan. Di kaya, paliran na. Grabe ang pagpadangat ni Lord sa inyo. Para lagi may log ka, aron na nindot ang kinabuhi ni kaliputanan. So, sa inay ka po, verse 11. Isaiah 59 verse 11. Mumulog kami sama sa uso, ug magsigi kami agulo ingon sa mga salambati. Nangita kami kusisi apan wala kami nakitaan. Nangita kami kaluwasan apan dayon kini kanang ko. Sariya ka na grabe na. Anak pa sila murag, nangita kabang. Praise the Lord, wala sila nakapalagan. Ano man? Nitalikod na si Lord. Nagpapungol-pungol na si Lord. So, muna ikinig ka na, magpapungol-pungol, magkalikod, kaya naapoy, hinunggan. At ang Ginoo nitalikod, magpapungol-pungol. Praise the Lord. Dili ang kamot mo ka ginagawa ng pero ito sa lang ang inyong karapon. Verse 13, isubak o kilingod na mo ang Ginoo ug wala na kami musunod sa among Diyos. Pagdaog-daog o pagsubil right isgutan na mo. Iwi ang among pagpaguna-una o bakak ang among pagpanulti. So anak pa dayon sa verse 6 of verse 13. Nga, subak nila ang Ginoo. Anak pa ka-realize. Sariya na nag-agulog na sila. Daw, mga uso, mga kalapati na nag-angol na sa nag-agulog na kit sa kalisod. Isalipoy na mo ang hostisya o nagpaantaw na lamang ang katarong. Ang kamatayon, ang kamaturan na bukan dito sa mga plaza o dili ganit makasulod ang katarong. So yan, wala na. Grabe na din sila kawalan. Di ganit makasulod ang katarong tungkol kay abin na sila yung sakto. Wala na yung kamaturan o isipon bukunon ang malikay sa dautan. So yan ang mga malikay sa dautan, mapagpunto kuno. Nakita kini sa Ginoo nga suko siya nga wala nay posisya in verse 15. Ang Ginoo tan oras yung des kalibutan o sa sitwasyon. Nakita niya nga wala kay tao nga nagpakabana o natingala siya.
Busa gigamit ni ang iyang lahong ug katarong aron pagkapot sa kada ugat. Ito ni kalibutan mga lagi gubot na kaysanan mga tao wala pati batasan. Gigamit daw sa Ginoo ang iyang lahong. Gisulog niya ang katarong ingon nga sa likod sa dughan. Gikalo niya ang kaluwasan sama sa helmet ug gibis niya ang kadasig sa pagpanimalos. Silutan niya sila sumala sa ilang binuhatan, may atong sa iyang kasukuuk, panimalos ang iyang mga kaaway, panimasdan niya bisan ganing katong nagpuyo sa kapuluan. Sumuko po ni ang ingon sa Ginoo na tungod sa grabe ka lugoy na kaitan sa mga tao, ang Ginoo is ni naog para magluwas. O katungod-tungod matutula is he put on righteousness as body armor and placed the helmet of salvation on his head. So nakita kilo pamaaging luwason ang kanang katawan. Ihatag na mong luluwas na anay secure. Pero ang bigi, madugol sa magluluwas, dili mo paubos, dili yun maluwas. Hold down, sa mo kay akuk sa sala, o sa kaitom sa sala, o ang distance sa sala, umudugol ang tao. Kaya ni Lord, basta ito lang. Take time, mag-effort. Kung matod pa sa tulong sa Ginoo na kaya niya sa kasana ta. Sa ingon kadlugan nila ang ngalan sa Ginoo dito sa kasadpan. Ug ang iyang imaya kadlugan dito nila dito sa silangan. Waabot ang Ginoo sama sa baha nga gihuyot sa iyang hangin. Verse 19. In the West, people will respect the name of the Lord. Kanino verse? So, Isaiah 59 verse 19. So, West, puno. Sa kasadpan. People will respect the name of the Lord. In the East, they will glorify Him. Ngano wala isbiti ang North o South. Kasagaran sa North o South mo ang mga tao nga gamiton yung kaaway. Ang nasa East o West, mga tao nga makadulog sa Ginoo, dili mga ikaong mga raonan na makaandak na malugmay. He will come like a raging flood, like tide driven by the breath of the Lord. So kaning lugar sa mga East and West, mulo ng mga tao na ay manutol sa Diyos. They will fear the Lord, they will respect the Lord, umaymaya si Lord. Verse 20, the Redeemer will come to Jerusalem to buy back those in Israel who have turned from their sins, says the Lord. Ang luwas lugat to. Ilimot na sa Ginoo kay panahon ko siya. Ito ang madugol sa iya bulahan. Ang dilig madugol, lugi. And this is my covenant with them. Mas kinsa man nga with them, kato mga tao dito sa Ginoo. Says the Lord, my spirit will not leave them. Ang akong espiritu di na dahil ubiya nila. Kinsa man nila, kato dito sa Ginoo. Pero kung wala pa ni Duos Ginoo, ang espiritu ito is yawa, okay na, manifesto. Katong ituos sa Ginoo, ng mga tao, ang espiritu sa Ginoo, they will respect the name of the Lord, magtakot sila, and they will glorify the Lord, and my spirit will not leave them, dili na, ubi ang akong espiritu kanila, and neither will these words I have given you. Pati ang mga pulong akong ihatag nila, dili na mabili nila, they will on your lips. Ang mga pulo nga ilang sabtan ilang basahan na anak permis ilang habil and on their lips of their children and their children's children forever. I the Lord have spoken. So sa mga tao na nalagad, respeto ng tawag sa Ginoo, ang mga pulong ibalyo po, tagaan. Unang timayan sa mga bagay ito,
Lord soul, nagpaubos. Itakagili ipulong sa inyo, magiling kay ni Tapwet. Ang tinuod na kinustod, ito, repentance is turning away from sins. Pagkalingkod sa sala. Kung gusto kang mababago, kinabuhi, gusto na, pero nakatay di ka buhaton. Ilmo na to, kung nakakasalata, muamurang ka, mo, sunod na, dilit na makatika, daghan kaayo mga kauhinganan. Remember, ang i-close ni Lord, wala maka-open. Ang i-open ni Lord, wala maka-close. Kinsa, kasi kung ako nag-i-close ni Lord, close na siya. Kinsa, kasi kung ako nag-i-abrihan ni Lord, abrihan na siya. If you remember, sa mas ko as Lord, ang kalayo nga iyang ibadat sa rogo niya, ang mga lugar nga walay nakapalong. Kung abot ang grace period, naligid ni patuo ang tao. Tugos na karpo, delikado na. Pati pa ha, wala nakapupo. Abot na intensity. Wala na, sa atong prayer meeting, sa atong pag-pray na malulumay. Kasing-kasing sa mga tao nga dito ang kasing-kasing ko na una. Kaya sa atong prayer, ako na matataba. Kinsa sa mga tao na kung i-pray, wala natin accountability. Amen. Hallelujah. Pero, nato yung mga area, kaya kung Jeremiah, ayun na sila kampuhi, napay nyo na, payon na yun. Bisa ba si Daniel, Moses, o si Gato, bago po Jeremiah, di na yung puputo. Ganun man, may talikod na ang wala delikado doon. Wala po, di ko nga ito pipiyaan ka. Ako gato at piyaan yung Ginoo. Nga na, ang prinsipyo, doon dito Ginoo. Kung ato pagpiyaan ka, wala dito, hindi naman pagpiyaan Ginoo, ako dito yung problema. Hallelujah. Let us pray for us, Lord. Kalaygod ka sa iyong kapos natin. Salamat sa mga magulo. Nagpadagan ka na mo, Lord. Nalinigid ka. Mulit ka sa matapos ng patugol, Lord. Na mag-inulso, magpaupos. Kumanan ka ng maluwas. Amingaw ka. Kung tawag ka. Pagpagpag sa sala. Kung pag-enjoy sa sala. Pag-iga, Lord. Dili ka o Diyos. Amakit, dili ka makakak. Inuulamangin ang magkakusta, Lord. Dili magpaulitin sa kaaway o magkalipon sa karaputin ng Diyos. Ikaw matugoy mo kahit, Lord, na ang kaaway, di magpagkapusos Ginoo. Si Luis, isang nili na di ko ang pulong mo, Lord. Ang inyong pagka-redeemer. Hallelujah. Magmanifest mo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you so much for your word. In Jesus' mighty name, pray. Amen. Kaya ito sa itong prayer items.